Shalom alino yalkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Amen. Kiin ano'y kulim, lasok dabar ni Gidaymet, elabiad haymet, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ayon dito sa Juan 3:34 sa Maayong Balita Biblia or MBB, Magandang Balita Biblia, ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Yon ang palatandaan. Sapagkat lubosang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ayon naman dito sa ang salita ng Diyos is hindi, Juan 3:34 din, sapagkat si Misaya o ang Masyak na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Dito natin malalaman o maintindihan, mga kapatid, ang palatandaan sa isinugo ng Diyos. Anong palatandaan? Nagsasabi, nagpapahayag sa salita ng Diyos. So, iyan ang palatandaan sa isinugo ng Diyos, mga kapatid. Yaong nagpapahayag sa salita ng Diyos. Dahil lubos na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya ang banal na Espiritu. Ayan ang sinabi dito ng ating Adonai Yeshua, mga kapatid. Ngayon, ano naman ang salita ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Ang Torah, walang iba, mga kapatid. Yan ang Torah. Ang mga kautusan ni Moises. Yan ang salita ng Diyos. Kaya ang Misaya bilang ehemplo ay nagpapahayag sa salita ng Diyos. At iyan ang Torah o ang mga kautusan ni Moises. Dahil ito ang tunay na salita ng Diyos. Tulad ng pagpapahayag niya sa Mateo 5:17 hanggang 20. Dahil ito pala ang kalooban ng Ama, mga kapatid. Yung kautusan ni Moises, kalooban pala yan ng Ama. Makikita natin yan sa talatang 20 sa Mateo 5. Basahin natin ang Isaias 8:20 muna, mga kapatid. Isaias 8:20 sa King James Version. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita nga ng ayon sa salitang ito, ito'y dahil walang liwanag sa kanila. Yan ang sinabi ni Propeta Isaias. Dito naman sa The Living Bible version, atong basahin natin, Isaias 8:20 din, sa The Living Bible. Check these witches' words against the word of God. Check these witches' words against the word of God. He says, if their messages are different than mine, it is because I have not sent them. For they have no light or truth in them. Yon ang sinabi dito sa The Living Bible sa Isaias 8:20. So, suriin mo ang mga salita ng mga mangkukulam na ito laban sa salita ng Diyos. Sabi niya, kung iba ang kanilang mga mensahe kaysa sa akin, ito ay dahil hindi ko sila ipinadala, sapagkat wala silang liwanag o katotohanan sa kanila. Kaya mga kapatid, yaong mga pastor na nangangaral na iba ang mensahe kaysa salita ng Diyos, iyon ang palatandaan na mga bulaang propeta sila, mga mangkukulam sila, mga ungo, mga aswang sila, mga kapatid. Ngayon, nangangaral ba ang mga pastor tulad ng ipinangaral ng ating Adonai Yeshua? Si Soriano ba at si Kibuloy ay nangangaral din tulad ng ipinangaral ng ating Adonai Yeshua dito sa Mateo 17? Itong Mateo 5:17, ipinangaral ba ito nila ni Kibuloy, nila ni Soriano? Itinuro ba nila ito sa kanilang
churches ay kanilang gawain. Anong sinabi dito? Matthew 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalan saysay ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Yun ba? Ginagawa ba ito? Nila ni Almeida, nila ni Kibuloy, nila ni Soriano? Ha? Tinutupad ba nila ang mga kautusan ni Moises? O kinukontra nila? Kinukontra nila, mga kapatid. Talatang 18, sinabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Ngayon, si Soriano ba at si Kibuloy at ang lahat ng mga pastor ng mga Kristiyano ay nangangaral ba tungkol sa mga kautusan ni Moses na dapat tuparin? Hindi, mga kapatid. Ibig sabihin na katulad silang lahat sa mga mangkukulam dahil against sila sa salita ng Diyos. Ang lahat ng mga pastor, ng mga Sunday keeper, hindi nangangaral na ang kautusan ni Moises ay tuparin. Ngunit ang ating Adonai Yeshua, maliwanag na nangangaral siya dito. Pinapahayag niya dito na ang kautusan ni Moises at ang mga propeta ay dapat tuparin, mga kapatid. Pero masamang isipin na ang mga pastor ay hindi sumusunod, hindi gumagaya sa ipinangaral ng ating Adonai Yeshua. So, ngayon, ibig sabihin dito, mga kapatid, na katulad lang silang lahat sa mga mangkukulam, yung mga pastor na iyon, dahil against sila sa salita ng Diyos. At kinukulam nila ang mga isip ng kanilang mga membro sa pamamagitan ng kanilang malalamig at magagandang pananalita. Mga kapatid, kinukulam nila sa pamamagitan ng kanilang mga sariling salita dahil makamandag ang kanilang mga dila tulad ng ahas, mga kapatid. So, ano ang sinabi sa The Living Bible sa Isaiah 8:20? Suriin mo ang mga salita ng mga mangkukulam na ito laban sa salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Yan ang Torah. At against dito, sila Kibuloy at si Soriano, ganon din ang lahat ng mga pastor ng mga Kristiyanos, against sila sa Torah ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, kung iba ang kanilang mensahe kaysa sa akin, ito ay dahil hindi sila ipinadala. Maliwanag ho, mga kapatid. Di ba? Malinaw talaga. Malinaw, mga kapatid, na iba talaga ang mensahe ng mga pastor. Iba talaga ang mensahe ni Soriano, Kibuloy, dahil hindi sila nangangaral sa salita ng Diyos na siyang kautusan ni Moises. Kaya malinaw din na hindi sila ang ipinadala. So sino sila? Mga bulaang mangangaral, mga kapatid. Sapagkat wala silang liwanag o katotohanan sa kanila. Wala pala silang liwanag. So, ano sila? Sila ang mga kampon o mga alagad ng kadiliman. At wala sa kanila ang katotohanan. So, ano ang nasa kanila kung wala sa kanila katotohanan? Ang kasinungalingan. Ayon sa 1 Juan 2:3 hanggang 6. Sinabi dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinunod natin ang kanyang mga utos. Kailan daw tayo makatitiyak na tayo ay nakakilala sa tunay na Diyos? Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos.
Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. Yon sila ni Soriano, yon sila ni Kibuloy, yon ang mga pastor ng mga Kristiyanos. Lahat yan mga sinungaling. Wala ni isa sa kanila ang alagad ng Diyos. At wala sa kanila, wala sa kanya ang katotohanan. Ayon dito. So tumpak ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 8:20 dito sa 1 Juan 2:3 hanggang 6 tungkol sa mga pastor, mga kapatid, at sa kay Eli Soriano at sa kay Kibuloy. Tumpak talaga ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 8:20. Na sila mga sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan dahil hindi sila sumusunod sa mga utos ng Diyos. Wala din sa kanila ang liwanag. Dahil mga Sunday keeper sila, mga kapatid. At kumakain pa ng mga maruruming bagay tulad ng baboy. Di ba? Soriano, magaling magluto yan ng baboy. Pag mag-Thanksgiving sila, mga kapatid, dosi-dosi ng litson ang nakahanda dyan sa kanilang mga Thanksgiving. Pista daw kuno sa Ginoo nila. Pista daw sa Panginoon nila. Pero dosi-dosi ng baboy ang kanilang mga handaan, litsong baboy. Yan ang ibig sabihin na hindi sila sumusunod o sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kinukontra nila ang salita ng Diyos. Dahil nagmamagaling sila sa kanilang mga sarili. Akala kasi ni Soriano na magaling na siya sa Biblia. Siya ang pinakamagaling na debater dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Yun ang akala niya. Pero ang hindi niya alam na isa pala siyang bulaang alagad, bulaang mangangaral. Dahil hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos. Gumagawa siya ng sarili niyang doktrina. Hindi siya sumusunod sa kautusan ni Moises. Gaya ng ating Adonai Yeshua. Mismo ang ating Adonai Yeshua na siya na mismo ang Panginoon, sumusunod siya sa utos ni Moises. Kayo pa kaya, mga pastor? Hindi kayo sumusunod sa utos ni Moises? Habang ang ating Adonai Yeshua, sumusunod siya. Ayon sa kanyang ipinangaral dito, ipinapahayag dito sa Matthew 5:17 hanggang 20. Anong nakain ninyo? Anong nangyari sa inyo? Sa totoo, walang banal na espiritu na nasa inyo. Wala kayong banal na espiritu, mga kapatid. Kayong mga Kristiyanong, mga pastor. Talatang 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ito talagang palatandaan. Dito mo masisiguro na ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay nasa Kanya, kung sinusunod mo, tinutupad mo ang salita ng Diyos. Yung pagkain mo sa baboy, sinusunod mo ba ang salita ng Diyos o hindi? Talagang hindi. Ano pa ang sinabi dito? Sino ang umiibig ng wagas sa Diyos? Ayon sa sinabi dito sa talatang 5, ay yaong tumutupad sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na umiibig. Sa to pa, piki pala yung mga sinasabi nyo na, I love you Lord, I love you Lord. Pero hindi naman kayo sumusunod sa salita ng Diyos. Mga sinungaling talaga kayo. Yung sumusunod o tumutupad sa salita ng Diyos, sila ang tunay na umiibig. Umiibig ng wagas sa Diyos, mga kapatid. Hindi yaong nakikipagdebate sa mga utos ng Diyos. Pagkatapos, malaki ang bunganga nila na nagsasabi, I love you Lord. Ngunit hindi sinusunod, hindi tinutupad ang salita ng Diyos. Mga sinungaling. Dito mo makikilala ang tunay na isinugo ng Diyos. Dahil ito ang palatandaan sa mga isinugo o ipinadala ng Diyos. Sino sila? Sila na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yun ang palatandaan. Paano mo makilatis o makikilala ang tunay na isinugo ng Diyos? Yung sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, mga kapatid. Yun ang palatandaan. Tulad ng Shabbat, sumusunod sa Shabbat.
nagsasyabat. Hindi yaong magaling mag-in-English ang palatandaan. Hindi yaong di Amerikana na pastor ang palatandaan sa isang alagad ng Diyos, kundi yaong sumusunod sa utos ng Diyos. Kahit wala kang magandang damit, pero sinusunod mo ang utos ng Diyos, nagsasyabat ka, yon ang palatandaan na ikaw ang tunay na isinugo ng Diyos. Simple lang pala kilitasin. Tama ba? Kikilitasin natin. Simple lang pala, mga kapatid. Madali lang pala. Kilatisin pala. Madali lang pala kilatisin ang totoong sugo ng Diyos. Madali lang silang kilalanin. Kung maintindihan mo lamang ito, makikilala mo na yung pastor mo at yung mga pastor sa pagpaligid mo, silang lahat ay mga bulaan. Silang lahat ay mga sinungaling. Silang lahat ay mga huwad na mga alagad ni Satanas, mga kapatid. Talatang 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pamumuhay ni Yeshua Misaya. So, si Yeshua Misaya ba ay namumuhay laban sa kautusan ni Moises? Hindi. Di ba? Bagkos namumuhay siya ayon sa kautusan ni Moises, ayon sa sinabi niya doon sa Matthew 5:17. Nagtuturo ba si Yeshua na wala na ang mga kautusan ni Moises? Wala. Bagkos nagtuturo siya na tuparin ang lahat na nasusulat sa kautusan ni Moises. Pero ang mga pastor ng mga Kristyano tulad ni Kibuloy, tulad ni Soriano, tulad ni Almeida at iba pa, namumuhay ba sila ayon sa kautusan ni Moises? Hindi, mga kapatid. Dahil hindi sila nagsasyabat, wala silang pakialam sa syabat, at kumakain pa sila ng maruming mga hayop tulad ng baboy. Kaya, hindi talaga sila, mga kapatid, sumusunod. Hindi talaga sila mga alagad ng Diyos. Kinalaban pa nila, bagkos kinalaban pa nila ang Shabbats, kaya sandikeeper sila. At kumakain pa ng marurumi tulad ng baboy. Dahil hindi sila namumuhay ayon sa kautusan ni Moises, habang ang ating Adon Yeshua namumuhay ayon sa kautusan ni Moises. Balikin ko, sino mang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pamumuhay ni Yeshua Misaya. So, tanungin mo ang sarili mo, si Yeshua ba ay namumuhay ayon sa kautusan ni Moises? Yes, namumuhay ho siya. So, dapat nating sundin. Yun ang sinabi ni Juan. Dapat mamumuhay tayo ayon sa pamumuhay ni Moises. Pero, saan ba kayo sumusunod? Ano bang klaseng pamumuhay kayong mga pastor? Yung pamumuhay ni Satanas? Yung pamumuhay sa mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral, yun ang mga sinusunod ninyo. Kinukontra nyo ang salita ng Diyos. Ituloy natin pagbasa ang Matthew 5:19. Kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Yun pala, may ganting pala palang ang kapatid kung ituturo mo at sundin mo, ipamumuhay mo ang kautusan ng Diyos. Yan pala kasimple, mga kapatid. Bakit hindi ito naintindihan ng mga pastor, pati nila Kibuloy at Soriano? Bakit hindi nila ito naintindihan ang Matthew 5:17 hanggang 20? Dahil wala sa kanila ang banal na Espiritu. Yun lang ang sagot. Bakit hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan?
ang Matthew 5:17 hanggang 20 dahil wala sa kanila ang banal na Espiritu ayon sa Juan 3:34. Kaya talatang 20, kaya tandaan ninyo kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga parisyo sa kalooban ng Diyos. So dito sinabi na ni Adonai Yeshua na ang mga kautusan pala ni Moises na binanggit niya kaganina ay mga kalooban pala ng Diyos. Kaya tandaan ninyo kung hindi ninyo mahihigitan, gusto pa niya na higitan pa natin sa pagsunod sa pagsunod ang kautusan. Higitan pa natin sa pagsunod ang mga parisyo at mga tagapagturo sa kautusan ng Diyos dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, pag hindi niyo mahigitan ang pagsunod sa mga tagapagturo ng kautusan at ng mga parisyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos, nangangarap kayong pumasok sa kaharian ng Diyos? Ito, basahin niyo, paano kayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Pag hindi niyo sinunod ang kaniyang kautusan, hindi niyo higitan ang pagsunod ng tagapagturo at ng mga parisyo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos nangangarap kayo ng rapture. Ano kayo? Hilo? Nanguhan kayo? Naginip kayo ng gising? Basahin niyo ang Biblia para malaman mo kung kandidato opisyal ka ba na makapasok sa kaharian ng Diyos o hindi. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, yan. Alam mo na kung saan ka patungo pag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos. Tapos, kanang niloloko mo ang sarili mo, pag sabihin mo nga, sasama ka sa rapture, samantalang hindi ka nagsasyabat, kumakain ka ng baboy, tapos mangangarap ka na makapasok ka sa kaharian ng Diyos, na naginip ka ng gising. Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Sundin mo ang nakasulat sa Biblia. Basahin mo at intindihin mo ang nakasulat sa Biblia. Dahil nandyan na lahat sa Biblia ang paraan paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibinigay na lahat sa Biblia. Kompleto na po ang Biblia. Dito malalaman mo na kung saan ka patungo sa pamamagitan ng Biblia. Hindi yung puro pagtuo, puro pananampalataya, pero hindi naman tunay na pananampalataya. Ang kautusan pala ni Moises, mga kapatid, ay kalooban ng Diyos. Ngayon, ipinapahayag ba ni Soriano at ni Kibuloy at ang salita ng Diyos? Ipinahayag ba nila ang mga kautusan ni Moises? Hindi. Tulad ng pagpahayag ni Adonai Yeshua dito sa Matthew 5? Hindi. Bagkos kinukontra pa nila ang Shabbat dahil Sunday keeper sila at kumakain pa sila ng baboy. Di ba? Ngayon, ano ang Shabbat ni Soriano? Ayon sa aking nalalaman, mga kapatid, ang Shabbat ni Soriano ay yaong araw ng iyong pagbautismo. Kung kailan ka nabautismo, yun ang Shabbat mo. Yun ang Shabbat ni Soriano. Saan ka niya nakuha yan, mga kapatid? Saan niya pinulot? Anong bersikulo? Anong talata sa Biblia mababasa na ang araw ng bautismo ay araw ng Shabbat? Talagang nagmamagaling sa sarili si Soriano. At yung mga membro niya, wala namang alam sa Biblia, amin na lang. Yon ang Shabbat ng mga MCGI, araw ng bautismo. Yon ang Shabbat. So, individual. Iba ang Shabbat mo, iba ang Shabbat sa kapwa mo. Dahil ikaw ngayon na bautismoan, bukas ang kapwa mo. So, ang Shabbat mo ngayon, ang Shabbat naman sa kapatid mo, bukas na naman. So, yun. Kung kailan ka nabinyagan, yun ang Shabbat mo, mga kapatid. So, iba-iba ang araw ng Shabbat sa mga membro ng MCGI. Dahil hindi sila magkapareho ng araw ng pagbautismo. Araw ng bautismo. Di ba? Ang tanong sa mga taga-MCGI, tanong ko sa inyo, may mga kaibigan ako dyan, may mga parente ako dyan sa MCGI.
na sumusunod sa aking mga aral. Ito ang tanong ko sa inyo, taga-MCGI, kung talagang may talata kayo na maibigay sa akin. Sinabi ba ng Diyos yan? O galing ba sa Diyos ang doktrina na yan na ang Shabbat ay ang araw ng pagbautismo? O galing lang ba yan kay Soriano? So, pareho ba ang Shabbat ni Soriano at ang Shabbat ng Diyos na sinasabi ng Diyos nga ayon dito ay ang ikapitong araw sa isang linggo? Yun ang Shabbat ng Diyos, samantalang ang Shabbat naman ni Soriano ay ang araw ng bautismo. Yan ba ang hinangaan ninyo na marunong sa Biblia? Si Soriano? Hindi naman marunong sumusunod sa salita ng Diyos. Yun ang problema ng Soriano. Grabing hanga ninyo kay Soriano. Talagang magaling si Soriano. Ako hanga ako sa kanyang marunong sa Biblia, pero hindi ako hanga sa kanyang pag-intindi at sa kanyang mga explanation. Kaya hindi ako nakumbinsi sa MCGI, mga kapatid, dahil marunong siya sa Biblia. Magaling siya sa Biblia. Pero hindi naman magaling siya sa explanation. Lahi ang kanyang pag-intindi, lahi ang kanyang application sa Bible, kaya hindi ako nakumbinsi dyan. Ang hinahanap ko kasi yung sinabi sa Biblia, ginagawa mo. Yung sinabi ng Biblia, yun ang ina-apply mo sa buhay mo. Hindi lang puro salita, hindi naman ginagawa. Ngayon, so maliwanag, mga kapatid, na si Soriano hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Dahil naggawa-gawa siya ng kaniyang Shabbat, mga kapatid. At yon ang pinapakain niya sa kaniyang mga membro ng MCGI. At kinakalawat naman ng mga taga-MCGI. Tinanggap naman nila without conducting any proper investigation kung totoo ba yan o hindi. Yan ang mali sa mga taga MCGI. Tanggap ng tanggap. Ganon din ang membro ni Kibuloy. Tanggap ng tanggap kung ano ang pinangaral ng kanilang pastor. Pero hindi naman nila sinusuri sa Biblia kung nandyan ba. So maliwanag na tumpak ang sinabi sa Isaias 8:20 tungkol kay Soriano at Kibuloy at sa mga pastor. Anong sinabi sa Isaias 8:20 sa the Living Bible na version? Anong sinabi? Kung iba ang kanilang mga mensahe kaysa sa akin, ito ay dahil hindi ko sila ipinadala. Maliwanag ho, mga kapatid, na si Soriano, si Kibuloy at ang mga pastor dyan sa mga Kristiyano ay hindi ipinadala ng Diyos. Dahil iba ang kanilang mensahe kaysa nakasulat sa Biblia. Tulad ng Shabbat ni Soriano, ang araw ng bautismo, hindi man yan ang sinabi sa Biblia Di ba? Iba talaga. Si Kibuloy, lalo na ang wala talaga sa Biblia ang kanyang mga sinasabi. So, anong sinabi ito? Ito ay dahil hindi ko sila ipinadala sapagkat wala silang liwanag o katotohanan sa kanila. Kaya maliwanag ho, mga kapatid, na si Soriano at si Kibuloy at ang lahat ng mga pastor ay hindi ipinadala ng Diyos. Talagang hindi. Dahil ang kanilang mensahe o doktrina ay iba sa mensahe ng Diyos. Iba sa nakasulat sa Biblia. Ito ay dahil walang silang liwanag at walang katotohanan sa kanila. Kaya kung hindi sila ipinadala ng Diyos, ang tanong, sino ang nagpadala sa kanila? Di walang iba, kundi si Satanas. Si Satanas ang nagpadala kang Soriano, binigyan siya ng karunungan ni Satanas, parang magmukha siyang magaling at marunong sa Biblia, pero hindi naman sumusunod sa Biblia. Yan ang taktika ni Satanas. At yan si Eli Soriano, mga kapatid. Alagad naman niya ni Satanas si Kibuloy. Maraming kapalpakan, maraming mali sa mga aral ni Kibuloy. Hindi ko na lang isa-isahin kay maubusan tayo.
maubusan tayo ng oras, mga kapatid. So, sino ang nagpadala sa kanila? Walang iba kundi si Satanas. Ibig sabihin, silang lahat ay mga alagad ni Satanas, mga kapatid. Mga alagad ng kadiliman. Nagkunwaring mga anghel sa kliwanag. Nagsusuot. Nagkunwaring mga anghel. Daw biblikal ang kanilang mga panalita. Ngunit, pag sinusuri mo ang kanilang panalita, hindi mababasa sa Biblia. Yan ang nagmukhang anghel, pero mga kampon pala ni Satanas. At yan si Soriano, at yan si Kibuloy, at yan ang lahat ng mga pastor nandyan sa Kristyanismo, mga kapatid. So, hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.